Part 6. Talagang dinala mo pa dito sa opisina. Yang babae na yan. Mom, don't shout. If you want to talk to me, let's talk outside. Naalimpungatan ako dahil narinig ko ang bunganga ng aking future bayna na bruha. Hey, nilapitan ako ni Knight. Sorry, nagising ka. Okay lang. Nginitian ko siya bago balingan ng tingin ang nanay niya. Donya, ang kapal talaga ng makya mo. Sarkastikang tumawa ito. Makapal ho talaga ito, ang pangit naman kasi kung manipis ito, madaling mabubutas kapag sinampal mo. Sagot ko. Lalong nagalit ang mukha nito, pero ang galit na mukha nito ay napalitan ng ngiwi. What the heck? Humawak ito sa pauday. Shit, JJ, yung panty na nasuot niya yata ay yung nilagyan ko ng sili. Ouch! Daing nito, babalikan ko kayo. Parang tinutusok sa tumbong itong umalis na ikinatawa ko ng malakas. What did you do ha? Mapanuring tiningnan ako ni Knight. May kinalaman ka kaya nagkaganon si Mom? Wala, painusenteng sagot ko. Ang bait-bait ko labidabs ko din si Momshi mo. Silly, natatawang tumabi ito sakin. Gutom ka na, pa-deliver na ako. Or ako ang gusto mong lunch. Pa-deliver ka na lang. Sagot ko. Mamayang gabi ka, pangit kapag pantanghali. Damn! Sinubsob nito ang mukha niya sa leeg ko. You making me hard again. Nagugutom na ako, Knight. Okay, hinalikan ako nito sa labi, bago tumayo. May tinawagan ito sa cellphone niya, ilang minuto lang ay bumalik na ito sa tabi ko. Niyakap ako nito sa bewang. Pagod ka ba? Sinukli ko ang buhok niya gamit ang daliri ko. Hindi na, nayakap na kita. Sagot nito. Maddie, baka kailangan mong magpadala sa pamilya mo, magsabi ka lang, bibigyan kita kahit magkano. Kahit 1,000,000. 3,000,000 pa kung gusto mo. Boyfriend/sugar daddy. Natawa ito. You're so adorable my love. Maya-maya pa ay pumasok ang sekretarya niya na pasan, ang mundo, napairap ito nang makita ang pwesto namin. Sir, pagkain nyo. Nilapag nito ang pagkain sa lamesa. Binayaran ko na yan, sa account ko na lang idiretso mo ang bayad. Thank you. Walang forever. Huling salita nito bago ko siya hilaitan, joke lang. Bago siya lumabas. Bitter ng secretary mo no. I told you she's man-hater. Inayos ko ang mga pagkain namin, nagsimula na kaming kumain. Malapit na anniversary ng company ko and of course you will be my date. Nakangiting sabi nito. I want to introduce to the world that you're my beautiful girlfriend. Naintindihan ko yun. Ang talino ko na, siguro kapag nag-aral ako magiging top 1 na ako kaso 2 lang kami sa school. Baka husgahan ka ng mga tao, kasi di ba yung mga dadalo sa ganang ganap ay mga mayayaman, may pinag-aralan, magaganda, mapuputi. Sabi ko dito, ayoko namang mapahiya ka, okay lang na si Jillian ang isama mo. Bakit? Siya ba girlfriend ko? Supladong umirap ito. Pasasabugan ko bunganga ng manghuhusga sa'yo, mayaman ang boyfriend mo kaya wag kang mahiya. May pinag-aralan ka na dahil ako ang teacher mo at higit sa lahat, ikaw lang, ang pinakamaganda para sakin, pumuti ka na kaya. Don't you ever down yourself again, especially in front of me. I hate that Maddie. Hinawakan nito ang pisngi ko. I don't care about my reputation Maddie. I only care about you. I love you Maddie, you're the only woman who made me feel like this. Hindi ko kineri ang English mo Boss Knight. Hinalikan ko siya sa labi. Ang masasabi ko na lang ay mahal kita Boss Knight. Mas mahal kita Boss Madam. Ang landi natin, kain na lang natin ito. Natawa ito bago tumango. Nagpatuloy lang kami sa pagkain, nang matapos kami ay nagpahinga lang siya saglit, bago bumalik ulit sa ginagawa. 4:00 ay napagpasyahan na naming umuwi, dahil maaga siyang natapos sa ginagawa niya. Boss Knight, anong susuotin ko doon sa party mo? Pantulog. Pajama party ba yun? Tanong ko habang nakayakap sa kanya. No, natawa ito. I'll buy you a dress that will suit you. Huwag kang mag-alala Boss Knight, hindi kita ipapahiya doon, si Boss Madam mo ang bahala sa'yo. Tinapik ko siya sa dibdib. Pero kung may magawa akong kahihiyan, sana wag kang magalit sakin ah. Wag mo akong suntukin, laki ng kamao mo, baka ikamate ko yan. Gawin mo lang ang gusto mong gawin dun Boss Madam, hindi kita sasaktan, hinding-hindi.
Naramdaman ko ang labi niya sa ulo ko. Itong kamao ko ay para lang sa mga taong gustong manakit sa'yo. Para pala sa gustong manakit sa'kin, bakit hindi mo sinapak si Donya? She's my mother after all, I can't hurt her, pero kapag sumobra na siya baka hindi ko lang masapak si mommy. Joke lang Boss Knight, kahit ano pang gawin ng mommy mo, sa'yo man o sa'kin, wag na wag mo siyang sasaktan. Sabi ko dito. Nanay ang pinakamahalagang tao sa mundo para sakin, syempre pati tatay. Lagi kong tatandaan yan. Napaigtad ako nang bigla siyang pamatong sakin. Ano? Tinaasan ko siya ng isang kilay. I'm horny boss madam, kaya mo na ba? Yak ang yaka, Gora, bayo na. Natawa ito bago ako halikan na buong puso ko namang tinugunan. Are you ready for tonight? Malambing na tanong ni Knight habang nakayakap sa bewang ko. Ready. Ewan ko, nagkibit balikat ako, kinakabahan ako na natatae. Don't be nervous boss madam, nandito lang ako. Hinalikan nito ang pisngi ko. Alis muna ako, aasikasuhin ko lang, ang mga kailangan para mamaya. Sige lang boss Knight, ingat ka ah. Opo, I love you boss madam. Mahal din kita boss Knight. Hinalikan ako nito sa labi, bago tumayo, kinuha nito ang coat niya at lumabas ng kondo. Agad naman akong tumayo at kinuha ang hiniwa kong pipino sa ref. Bumalik ako sa sala at humiga sa sofa. Kumuha ako ng 2 pipino at nilagay sa 2 mata ko. Sabi sa napanood ko, pampaganda daw, ang ganito, maganda na naman ako pero hindi naman masamang dagdagan. Ilang oras ko yung binabad bago ako tumayo at naghilamos, humarap ako sa salamin, napasimangot na lang ako nang makita ang mukha ko. Wala naman epekto. Kausap ko sa sarili ko. Pero ayos lang, ako lang naman ang pinakamaganda para kay Carson. Ginawa kong abala ang sarili ko para hindi ako kabahan lalo. Mabilis na lumipas ang oras at namalayan ko na lang na 6:00 na. Boss madam, bumukas ang pinto at iniluwal nun si Knight na nakabihis na, may dala itong paper bag. Napakagwapo mo, sabi ko at nilapitan siya. Mas lalong dadami ang gustong magpaiyot sa'yo niyan. Sa'yo lang naman ang bagsak ko. Nakangising sabi nito, magbihis ka na. Inabot niya sakin ang paper bag na agad kong kinuha ko, ang laman nun at bumungad sakin ang isang itim na long dress. Mahal ito, sabi ko dito, mas mahal kita, parang tanga. Hinubad ko ang suot kong damit sa harap niya at sinuot ang dress. Next time, remind me kapag maghububad. Sabi nito, nakakagulat ka. Tinawanan ko lang siya. Sunod kong sinuot ang sandals na may kaunting takong. Perfect. Hinalikan ako nito sa pisngi. You're so beautiful boss madam, nakakatakot na dalhin ka sa party, baka maraming magkagusto sa'yo. Nambola pa. Inirapan ko siya. Wala akong make-up. So, may kinuha ito sa bulsa niya. Full bow at lip tint. This is enough for you. Bakla ka. Saan mo nakuha yan? Mapanuri ko siyang tiningnan. O baka naman, sa babae mo yan. You're overthinker. Nilagyan niya ng polvo ang mukha ko. Kay Jung ito, kinuha ko sa kwarto niya kanina. Siya rin ang naglagay ng lip tint sakin, ang cute niya. Pwede ka nang magtrabaho sa parlor. Sabi ko dito. Para sa'yo lang ang serbisyo ko. Ngumiti ito. There you are, mas lalo kang gumanda. Puro kakalandian, tere na nga. Excited na akong kumain. Then let's go. Magkahawak kamay kaming lumabas ng kondo niya. Kaya ko ito, ako yata si Maddie. Ready? Tanong nito nang makarating kami. Tumango lang ako. Halos nasa amin lahat ng atensyon nang bumaba kaninang sasakyan, lumakad kami sa red carpet habang panay kuha naman ng litrato sa amin ang mga reporters. Dami mong fans. Bulong ko dito. Nag-artista ka din ba? I'm just handsome and businessman. Parang gusto kong umatras nang makita ko, ang maraming tao sa loob, halatang yayamanan. Sana all. Happy anniversary Mr. Wales, may lumapit sa aming isang matandang panot. Thank you Mr. Panocci. Muntik na akong matawa dahil sa apelyido nito, match na match sa itsura. Who's that beautiful lady beside you? Tanong naman nung isang babaeng maganda. Nakangiti ito pero alam kong plastic lang, nginitian ko din siya ng plastic. Mas plastic ako. She's my girlfriend. Hinapit ako sa bewang ni Knight. My beautiful girlfriend. Excuse.
Ang dami pang sumalubong samin, puro si Knight, ang pinapansin at yung ibang babae ay parang nandidiri pa sakin. Man, sinalubong kami ng mga kaibigan niya. Mga pare, tinanguan ko sila. Nakaamin na sayo. Tanong ni Wyatt. Tagal na, wala ngang ligaw-ligaw eh. Sagot ko dito. Pogi nyo penging ang cash. Natatawang napailing lang sila. So, you bought that bitch here. Nandito na ang reyna ng mga bruha. Wala ka ba talagang kahihiyan, Knight? Mother-in-law, kamusta pade mo? Nginisihan ko siya pero inirapan niya lang ako. Nandito ang pamilya ni Jillian Knight. Seryosong sabi ni Donya. Umayos kay Knight. I don't care mom, I'm with my girlfriend. Tugon ni Knight. Knight, kakausapin lang natin sila. Mahinahong sabi ni Don. Sige na anak. Sige na Knight, ayos lang ako dito. Sabi ko dito. Pagbigyan mo na parents mo baka bumuga ng apoy ang nanay mo. You sure? Tumango ako. Fine, iiwan kita sa mga kaibigan ko. Sumama ito sa parents niya, ako naman ay naiwan sa mga kaibigan niya. Are you hungry? Tanong ni Earl. Oo, sagot ko. Saan ba yung pagkain? Kukuha ako. Samahan ka na namin. Tumango na lang ako. Sinamahan nila akong kumuha ng pagkain, parang nagkaroon ng puso, ang mga mata ko nang makakita ako ng chocolate fountain. Pangarap ko talaga makakita ng ganito, meron naman sa amin yan, kaso nga lang ay puro putik hindi chocolate. You want that? Tanong ni Colm at tumango ako. Kumuha ka ng marshmallow at itapat mo. Ginaya ko naman ang sinabi niya. Agad ko yung kinain at sobrang sarap. Nagtungo kami sa table nila at nagsimulang kumain, pero tumayo agad ako para balikan yung chocolate fountain. Oh look, there's a pour here. Napalingon ako sa nagsalita. Look, mukha kang patay gutom. Ayoko ng away Jillian. Sabi ko dito. Importanteng araw ito para kay Knight kaya magpapakabait ako. Ayaw mo pala, bakit nilandi mo si Knight? Sabi ng kasama niyang babae. Hindi ka na nahiya, look at you. Bakit ako mahihiya? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Kasalanan ko bang mahal ako ni Knight kaysa sa kanya? Ang kapal talaga ng mukha mo. Hiniklit ni Jillian ang buhok ko at sinubsob ako sa chocolate fountain. Sobrang lagkit na ng katawan ko. Gago ka Sinapak ko siya kaya napaupo siya. Naaga namin ang atensyon ng lahat ng tao. Maddie, napayuko na lang ako nang lumapit sa akin si Knight. Sabi ko hindi ako gagawa ng kahihiyan niya Sorry, bulong ko dito. Wala kang kasalanan. Hinawakan nito ang pisngi ko at pinunasan ang mukha ko. Alam kong hindi ikaw ang nagsimula. Nasira ko yung gabi. No boss madam. Lumapit ito sa chocolate fountain, napaawang na lang ang bibig ko nang ay sobsob niya doon ang mukha niya. Knight, saad sa kanya ni Donya. Let's go home. Hinawakan nito ang kamay ko. Pagod ka na. Tumango lang ako. Nilangon nito si Jillian. Isa na lang Jillian, hindi ko alam ang kalalagyan mo. Dinala ako ni Knight paalis doon. Napatingin na lang ako kay Knight na puro chocolate din, ang muka, hindi ko maiwasang hindi mapaluha dahil sa ginawa niya. Salamat Knight. Mahal kita Maddie. Tanging sagot nito. Ang lagkit reklamo ko habang tinatanggal ang chocolate sa mukha ko. Nakauwi na kami sa kondo at nandito kami ni Knight sa CR at parehas naghihilamos. Knight, gulat kong sambit nang bigla na lang niyang dilaan ang pisngi kong may chocolate pa. Sira ulo ka. It's sweet. Ngumisi ito. Let me clean your face using my sinful tongue. Hinawakan nito ang leeg ko at dinilaan, ang pisngi ko, napakapit na lang ako sa braso niya at napapikit, dahil sa init na nararamdaman ko. Knight, para akong sinisilaban dahil sa ginagawa niya. Panipi, hinawakan nito ang buhok ko sa likod at siniil ako ng halik na agad ko namang tinugunan. Nalasahan ko ang tamis ng chocolate, dahil sa pagpasok ng dila niya sa loob ng bibig ko. I can't wait now. Sinira nito ang gown ko kaya gumanti ako, sinira ko rin ang damit niya. Parehas kaming magdusa. Napaungol ako nang sipuhin nito ang magkabilang dibdib ko. I love your ungol bulong nito sakin. Turn around boss madam. Turn around. Bright eyes. Pagkanta ko, natawa ito at pinatalikod ako, malakas nitong hiniklat ang panty ko na agad nasira. Pinalandas niya ang daliri niya sa gitna ko. I love you. Bulong nito bago ipasok ang alaga niya sakin.
Mariin kong nadiin ang palad ko sa tiles ng bumilis, ang galaw niya mula sa likuran ko. Night ha, I'm near boss madam. Parehas kaming hingal ng maabot namin, ang sukdulan, binuhat ako nito at nilapag sa bathtub. Sorry sa kanina sabi ko dito habang nakadapa ako sa dibdib niya. Nasira ko ang anniversary ng company mo, napahiya kita. Don't say that. Hinaplos nito ang buhok ko. Si Jillian ang sum-iron ng lahat, wala kang kasalanan. Napangiti lang ako bago siya tingalin, kaso nataranta ako nang makitang dumudugo ang ilong niya. Dumudugo ilong mo, tarantang sabi ko. Agad naman niya itong kinapa. Natunggu lang kanina, don't worry. Nakangusong tumangno na lang ako bago damapa ulit sa dibdib niya, pumikit ako hanggang sa makatulog ako. Nang magising ako ay wala na si Knight sa tabi ko, nakasuot na din ako ng pijama at t-shirt niya. Tumayo ako at lumabas ng kwarto, nadatnan ko siya sa kusina kasama ang mga kaibigan niya. Mukhang naramdaman nila ang presensya ko, dahil napatingin sila sakin. Maddie, mabilis akong nilapitan ni Knight at niyakap. Wear bra first. Magbabra pa ako. Wala naman akong didi. Bulong ko dito. Meron, at ako lang ang may karapatang makakita niyan. Hinalikan ako nito sa noo. Go now, ihahanda ko breakfast mo. Tumango na lang ako bago pumasok sa kwarto niya, dinampot ko ang bra ko at sinuot bago ulit lumabas. Come here, sit beside me. Tinapik nito ang upuan sa tabi niya kaya agad akong umupo doon. Mga pare, bati ko sa mga kaibigan niya na tinanguan lang ako. Anong meron? Nagsimula na akong kumain, masarap yung pagkain halatang in-order lang. Binalita lang namin kay Knight ang viral niyang muka sa internet. Sagot ni Wyatt, mukha siyang nasubsob sa putik. Napanguso na lang ako nang maalala ulit yun. Don't worry about that Maddie. Pinagsiklap nito ang mga kamay namin. Mawawala din yang balitang yan. Basta sabihan mo lang ako kapag may nanglalait sayo. Tinaas ko ang manggas ng damit ko hanggang balikat. Sisipakan ko. You're too high blood. Natatawang aniya. Kumain ka na. Kumain na lang ako. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang mga kaibigan ni Knight kaya dalawa na lang ulit kami sa kondo. Knight, tumawag si mama sakin pala nung isang araw, salamat daw sa padala mong pera. Sabi ko, iba talaga pag may sugar daddy. Wala yun. Tugon lang nito. Hoy, baka isipin mo gold digger ako Hindi ginto hinihingi ko sayo kaya money digger lang ako. Hinding-hindi ko iniisip yan. Inakbayan ako nito. Ang problema mo ay problema ko, okay. Ang saltik ko ay saltik mo din. Parehas kaming natawa. Boss Knight, mayaman ka naman diba? Bumili ka na ng chocolate fountain mo. You love chocolate fountain that much Naglilihi ka na ba? Gago, katatapos ko lang reglahin. Inirapan ko siya. Mahilig kasi ako sa chocolate tsaka pangarap naming magkakapatid yung chocolate fountain na yan. Then I will buy chocolate fountain for you. Padadalhan ko din ang mga kapatid mo ng chocolate fountain. Bait mo talaga Boss Knight. Mahina ko siyang sinuntok sa braso. Boss Knight lang sak alam. Ganyan kita kamahal Boss Madam, handa kong sabayan, ang trip mo kahit magmukha akong weirdo sa lahat. Ang swerte ko talaga dito sa sugar daddy ko na ito, magkano kaya ito kapag binente ko?